Marami pa ring produkto sa Manila North Harbor ang nakatenga at hindi pa nade-deliver dahil sa patuloy na protesta ng truck drivers at operators kontra truck ban. Babala nila pag inabot ng isang linggo ang ganitong sitwasyon, mararamdaman na masamang epekto nito sa merkado. May news to go si Jay Sabale. Jay. Kara, patuloy ang protesta ng mga driver at operator ng trucks dito sa North Harbor sa Maynila. Bitbit nila ang mga banner habang nasa harap ng gate ng North Harbor. Pag may mga darating na cargo truck, kinakausap nila ito. Ito ang kanilang pagkilos upang maipakita ang kanilang pagtutol sa bagong ordinansa ng lungsod ng Maynila na lubos daw na makakaapekto di lamang sa mga trucker, operator, cargo owner at higit sa lahat sa mamamayan. Mga perishable goods lamang at petroleum products ang hindi apektado sa truck ban. Ang ibang produkto na dito dumaraan ang ngayon di na ilalabas sa port dahil na rin sa nangyayaring protesta. Kapansin-pansin ang patong-patong na container van sa port na dati-rati ay hindi nangyayari. Araw-araw kasi nasa 2,500 container van ang dumarating. Kaya naman pag isang linggo pa raw na di mailabas ang mga ito ay aaray na ang maraming tao dahil mararamdaman na daw ang epekto nito sa merkado. Kaya naman ang dating 5,000 pesos per cargo van na kanilang china-charge, dodoble na raw ang presyo nito. Nais naman ng Confederation of Truck Association na gayahin na lamang ng Manila LGU ang MMDA policy sa truck ban. Imbis daw sa 10 a.m. to 3 p.m. at 9 p.m. to 5 a.m. window ng mga truck sa lungsod, ipantay na lamang daw ito sa truck ban na ginagawa ng MMDA na 6 a.m. to 9 a.m. at 5 p.m. to 9 p.m. Bukod naman sa window, ilang kalsada lang sa Maynila ang bawal na daanan ng mga truck tulad ng Osmeña Highway, Quirino, UN Avenue, Ayala Avenue at Bonifacio Drive. Pwede namang daanan ng mga truck na panorte ang C3 at Road 10. Kung patimog naman, maaring magdaan ng San Marcelino, Romualdez at maninindigan naman daw ang mga nagpoprotesta sa kanilang paniniwala hanggat di raw sila dinidinig na maayos ng lokal na pamahalaan ng Maynila. Marami dyan mga raw materials na kinakailangang i-process dito sa atin, so nababalam, no? Ano ngayon ang iisipin ng, let's say, yung exporter na nagpo-process ng kargamentong yan? Mukhang mahirap na yata magnegosyo rito. Hindi dito sa Maynila, kundi dito sa Pilipinas. Baka lumipat na kami sa Myanmar. Kapag itong daytime truck ban na to pinatutupad na ngayon at nangyayari na, yung isang biyahe namin magiging 3 araw isang biyahe. So yun na yung epekto. So Kara, ngayon ito ang sitwasyon dito sa North Harbor. Makikita nyo sa aking likuran na tuloy-tuloy ang protesta na ginagawa. At kung mapapansin nyo, dito sa may loob mismo ng North Harbor, yung patong-patong na container van, ayon sa mga nakausap kong truck driver dito, no, dati-rati umaabot lang sa 2 patong ang container van. Pero kung mapapansin nyo ngayon, hanggang 3 na at sa tingin ko yung mga nasa likod ay hanggang 4 na patong na. At kung makikita nyo naman itong main road dito sa may tapat ng North Harbor, dati-rati ganitong oras dahil window na ito ng mga truck para lumabas ay napaka-traffic na dito sa lugar. Pero dahil nga ginagawa itong protesta, walang lumalabas sa mga truck at napakaluwang ng daloy ng trapiko. At meron pang isang bago rito sa lugar na to, no? Doon sa may kabilang side ng mismong North Harbor, sa labas ng gate, no? Dati-rati wala raw checkpoint ang mga pulis dyan, pero ngayong araw daw ay sumulpot na lamang ito. Ayon pa rin ito sa mga nagpoprotesta. At yan muna ang latest mula dito sa North Harbor, Manila. Balik sa'yo, Kara. Maraming salamat, Jay Sabale.